Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Emergency! Emergency! Paging Dr. C. Emergency! Emergency! Ay, hello po sa inyo. Si Dr. Gary C. po ito at nanonood kayo ng Gabay sa Kalusugan. Maraming salamat nga pala sa mga nanood ng aking last lecture. At ako'y natutuwa sa mga nabasa kong mga comments. At ako'y, how would I say it? I appreciate yung sa inyong pag-participate dun sa iHeart GSK. Pag napanood nyo, lagay nyo iHeart GSK dyan sa may comment box. Ibig sabihin, nadaanan nyo na yan at napanood nyo. Maraming salamat po. Ngayon po ang pag-uusapan natin ay maaring bago sa pandinig nyo. Pero hindi po ito bagong sakit. Ito yung tinatawag na metabolic syndrome. Pag sinabi po natin metabolic syndrome, hindi po yan sakit kung hindi ano ba yung mga iba-ibang kondisyon na mayroon kayo na tinatawag natin metabolic syndrome. Ano yung mga dahilan, ano yung mga pwede maramdaman, at ano ang kadalasang treatment. So pag pinag-usapan pala metabolic syndrome, maraming pinagsama-sama o cluster of health conditions. Ang mga kondisyon na ito ay number 1, overweight, na kadalasan visceral obesity na may kinalaman sa taba na nandiyan sa tiyan. Pangalawa, hypertension, alta presyon, yung lumalampas sa 130/80 ang blood pressure. Pangatlo, insulin resistance, yung tipong may insulin ka pero hindi nagagamit ng maayos ng inyong katawan. Pang-apat, high triglycerides. At panglima, low HDL o low good cholesterol. Ibig sabihin ng HDL, high density lipoprotein o yung tinatawag nating good cholesterol. Yan yung 5 na masasabi nating cluster of health conditions na humahantong sa tinatawag na metabolic syndrome. Okay. Ngayon, alam nyo po ba na pag pinag-usapan natin ang metabolic syndrome, yung mga group of conditions na nabanggit ko, pag pinagsama-sama yan sa isang pasyente, tumataas po ang risk na magkaroon kayo ng coronary artery disease, yung mga problema sa ugat sa puso na pwedeng humantong sa heart attack. Pwede rin na malaking chance na magkaroon ng diabetes, magka-stroke, at marami pa mga seryosong health problems. Ngayon, ang metabolic syndrome ay kilala din sa insulin resistance syndrome. So, pwedeng pinagpapalit-palit yan, no? Insulin resistance syndrome o kaya metabolic syndrome. Ang tanong ngayon, may alta presyon ako, doktor. Ibig sabihin, meron na ako metabolic syndrome? O kaya, kahapon nakita ko yung triglycerides ko, mataas. At mababa naman yung aking good cholesterol. Meron na po ba akong metabolic syndrome? Ay, teka, hindi po. Kasi pag sinabi natin metabolic syndrome, meron pong classification o criteria. Ibig sabihin, criteria para mapili ka bilang isang tao na may metabolic syndrome. Ano yung criteria na yon? Ito po. There are 3 or more of the following bago masabi na meron kayong metabolic syndrome. Ulitin ko, 3 o higit sa mga sasabihin ko na kondisyon bago masabi na kayo ay may metabolic syndrome. So ano yun? Ito na. Number 1, large waistline. Yung mga waistline na umaabot sa higit 40. At kadalasan, itong pinag-uusapan natin mga large waistline, walang pinipili, babae man o lalaki. Pangalawa, dapat may alta presyon kayo na higit sa 130/80. Totoo po yun, 130/80. Yan na po ang tinatawag nating pinaka-normal na blood pressure. Pag lumampas sa 130 ang itaas o yung tinatawag na systolic, at pag lumampas sa 80 o 80 ang ibaba, tinatawag na natin yan hypertension. Mapa-pre-hypertension muna o kaya hanggang umabot sa tinatawag na emergency hypertension. Pangatlo, mataas ang inyong blood sugar. Pang-apat, mataas ang inyong triglycerides. And pang-5, mababa yung good cholesterol. Yan pong nakikita nyong 5 criteria. Pag meron kang 3 o higit pa sa 3 dyan, ibig sabihin metabolic syndrome na yung condition nyo. Paano yung iba sa inyo? I'm sure meron pong nanonood ngayon, swak yung 5. Ako sigurado ko dyan. Yung mga pasyente ko, meron dyan, swak dun sa 5. Buti nga wala nakalagay na arthritis. Hindi kasama po yung osteoarthritis sa criteria, ha? Ngayon, pag-usapan natin isa-isa yan. Number 1, yung tinatawag na large
waistline o kaya malaki ang inyong waistline. Eto, palagi natin naririnig pag pinag-usapan ng body shape. Ang number one na narinig natin, it's either apple o kaya pear. Di ba? So, kadalasan yung lalaki, pag tumataba, mulat yan. No? At yung mga babae naman, kadalasan mula below the waist o kaya sa may bandang hita na. Tama ba? Hita o balakang. Alam niyo po ba na may advantage pala yung hugis peras ang inyong shape compare mo sa apple? Kasi nalaman na yung mga taong apple shape, yan po kadalasan yung may metabolic syndrome. Yung typical apple shape na yan ay maaring nagbibigay ng dagdag na bigat sa inyong upper waist at yung bigat ninyo nandun lahat sa may bandang tiyan. Kadalasan yung mga ganyang pasyente, sila rin yung sumasakit ng likod, di ho ba? At ang large waistline na tinutukoy natin, ang tawag abdominal obesity o visceral fat, na ang itsura niya ay parang mansanas. Extra fat sa inyong stomach area, ang pinakamatinding risk factor para magkaroon ka ng heart disease dahil ang mga extra fat, kadalasan yan, ay nagbibigay ng pahirap sa inyo. So tandaan nyo po, bigger risk for heart disease compare nyo po doon sa mga taba na nandun sa ibang parte ng katawan nyo. So yung abdominal area. Ngayon, pag pinag-usapan naman ng blood pressure na banggit ko kanina, 130/80, yan ang pinaka-cut off na natin. Lumampas po dyan, maski sabihin nyo 135/85, considered na meron kang hypertension. So ang hypertension naman, alam natin lahat, pag ito'y medyo matagal-tagal na at hindi nyo nakokontrol, pwede po makasira po ito sa inyong puso at sa inyong mga ugat. High blood pressure can cause heart and blood vessel disease na humahantong sa heart attack at stroke. So mamimili na lang tayo. Pag matigas talaga ulo ng pasyente, binibigyan na nga ng mga maintenance na gamot, pinapayuhan ng doktor na kumain ng tama, mag-ehersisyo, bawasan ang mga tensyon sa buhay, still ayaw pa rin tumigil. Ilan pa kaya ang naninigarilyo at suga pa sa pag-inom ng alak na pwedeng risk factor po yan. High blood sugar din ay isang problema na dapat bigyan ng pansin dahil ang high blood sugar, nadadamage din ang inyong blood vessel. Kaya karamihan nga ng mga may diabetes, pansinin nyo, kung mataas ang inyong blood sugar, di ba napansin nyo ang inyong binti medyo nangingitim, maitim-itim na madulas, di ba? Ibig sabihin pumapangit ang inyong blood circulation at malaki po ang risk na magkaroon kayo ng mga blood clots o mga dugong namo. Isipin nyo po na itong mga dugong namo na to ay pumunta sa inyong puso, pumunta sa inyong utak, o pumunta sa inyong binti. So yung blood clot na yan, pag napunta yan sa puso, di heart attack. Kung napunta sa utak, pwedeng stroke. Yung tinatawag na ischemic stroke. Pag napunta naman sa binti, kadalasan pag naglakad ka, napapansin nyo masakit. Yung lugar mismo na kung saan maaaring magbara ang blood clot na to o pamumuo ng dugo, ay maaaring magkaroon ng pain, swelling doon sa area at nagkakaroon ng discoloration. I'm sure marami sa inyong alam yan. Ano ba nangyayari? Bakit nagkakaroon ng diabetes naman yung mga tao? Number one, meron kang insulin resistance, most probably. Pag sinabing insulin resistance, dapat insulin sensitive ka. So, pag insulin resistance, ibig sabihin may insulin ka pero hindi nagagamit ng katawan mo ng maayos. Kaya ito pong cycle na nangyayari. Number one, gutom ka. Pakiramdam mo pagod. Di siyempre kakain ka ngayon. Kumain ka halimbawa ng burger, french fries at isang Coke halimbawa, okay, isang Pepsi o kung anumang soft drinks yan o iced tea. High in carbs yan, di ba? Di siyempre, ang mangyayari, tataas ngayon ang sugar nyo, pero since meron kang insulin na ginagawa ng inyong lapay o pancreas, nagagamit mo as a source of energy yan. Pumapasok sa mga selula mo as magagamit mo as energy. Kaso ang tanong, wala kang ang insulin o kaya may insulin ka pero may insulin resistance ka. Hindi ngayon pumapasok sa selula nyo yung mga kinain nyo o yung mga pwedeng source of energy nyo. Ang nangyayari, na-store yan sa inyong mga taba. So, yung sugar nyo na-store sa taba. So, nag-gain ka ng weight, pero palagi ka na namang gutom. Diba? So, yan ang nagiging cycle. Unfortunately, marami sa inyo may diabetes.
Marami sa inyo malapit na magka-diabetes. Marami sa inyo may maintenance na gamot sa diabetes pero mukhang kulang ang kaalaman. So tuturuan ko kayo. The road to type 2 diabetes. Yan, tinuturuan ko kayo ha. The road to type 2 diabetes. Paano ka magkaroon? Sige, kain lang ng kain. Huwag ka mag-exercise, damihan mo ng kanin, spaghetti, pansit, kanin, yung puting tinapay, damihan mo. Okay, ngayon, i-test na natin ngayon yung dugo nyo. Tingnan nyo muna doon sa pinakailalim yung normal. Yung normal blood sugar po, yung gitna tingnan nyo, fasting blood sugar, nakalagay 99 or below. So sinasabi, pag 100 hanggang 125 yung kulay orange, pre-diabetic na po yan. Pag lumampas sa 126, sa 2 beses kang kinunan ng fasting blood sugar, ibig sabihin hindi ka kumain sa loob ng mga 10 o 12 oras o 12 hours, ang tawag na sa'yo diabetic. Yan po yung nasa gitna, fasting blood sugar. Yung nasa unahan naman niya, yan yung tatawag nyo HbA1c. Ang tinitingnan natin dyan, kumusta kaya ang sugar mo 3 months ago? Kasi maaaring yung fasting blood sugar mo normal ngayon dahil nag-diet ka na 1 linggo, nag-dieta ka, hindi ka kumain. Natural, bababa, di ba? Pero yung HbA1c, hindi mo madadaya yan. So yung HbA1c, ang normal ay below 5.7%. Yung pre-diabetic ay nasa 5.7 to 6.4%. Diabetic ka na pag palagi nasa 6.5% pataas. So yan ang pinaka-cut-off natin. Yung pinakadulo naman, yung glucose tolerance test, kung saan pupunta ka sa isang laboratorio, kinunan ka ng dugo, tapos painumin ka ng orange juice, yung napakatamis na orange juice. Ang purpose nun, titingnan kung after mga 1-2 oras, bumaba na yung sugar sa yung dugo. So, parang chinecheck niya yung tolerance niyo o yung kakayahan niyo. Okay. So, yan po yung mga yan. Ngayon, pumunta tayo sa pangatlo dahil nabanggit ko na number 1 yung obesity, di ba? Yung overweight, malaking abdomen, apple shape. Nabanggit ko na rin po yung hypertension at nabanggit ko na rin yung diabetes. Puntahan natin yung susunod. Yung tinatawag na triglyceride. Yung triglyceride naman, ito yung type ng taba na nakikita natin sa ating dugo. High levels of triglyceride can raise your levels of LDL, which is the bad cholesterol. Tandaan nyo, pag LDL, low density, bad yan. So, pag mataas ang triglyceride mo, tumataas din yung bad cholesterol nyo. At ang problema nito, pareho yan, mataas ang triglyceride, mataas ang bad cholesterol, high risk of having heart disease din. Ang tanong, ano po ba ang normal doktor na triglycerides? Siyempre, malalaman mo yan sa pamamagitan ng blood test. Ito po, bigyan ko lang po kayo ng idea. Ang normal triglycerides level ay dapat hindi lalampas ng 150 mg per deciliter. 150 mg per deciliter or lower ang normal. Ang borderline, 150 hanggang 199. Basta lumampas na yun ng 200, mataas na po yan. So 200 hanggang 499 mg per deciliter ang tawag high at very high na yung 500 mg per deciliter or higher. Marami akong pasyente nakikita na very high, nasa 600, 700, pero ang kulit ng pasyente, wala daw siyang nararamdaman, bakit siya iinom ng gamot? Ako po, hindi ako nagre-reseta ng gamot ora-orada. Kaya pag rinisetahan kita ng gamot sa cholesterol o sa triglyceride, ibig sabihin talagang kailangan. Huwag natin intayin na may maramdaman. Dahil pag may naramdaman po kayo, baka na heart attack o stroke na po kayo. Di bali sana kung medyo hilo-hilo lang, sakit-sakit ulo. Hindi. Pwedeng heart attack o kaya stroke agad. O kaya pwedeng kidney failure, biglang nag-shutdown yung kidney nyo. Delikado po yan. Okay. So, ngayon, sana makinig kayo, ha? Ngayon, yung bad cholesterol naman, importante rin na alamin natin kung ito'y nasa tamang bilang. Kasi kung ang bad cholesterol nyo napakataas, masama din. Ang good cholesterol dapat ang mataas, hindi yung bad cholesterol. So, bad cholesterol, nagpo-form yan ng mga plaque. Imagine nyo po, naglagay ka ng baboy na adobo sa refrigerator. Kinabukasan, pagkuha mo po nung baboy na yan, inadobong baboy, ang kapal po ng sebo sa ibabaw.
Imagine nyo po na may ganun ka na nakabara sa inyong ugat. Yan po yung bad cholesterol. So yung HDL, yan ang good cholesterol na gusto natin mataas, hindi po yung LDL. Okay. Ano nga yung mangyayari? So, normal blood flow mo, maganda yung dugo mo, wala nakabara dyan sa mga ugat, wala nakabara mga sebo-sebo, maayos yung sukat ng ugat nyo. Pero pag meron kayong block artery, yan po ang nangyayari. Yung dilaw na nakikita nyo, yan po yung cholesterol, bad cholesterol plaque na tinatawag. Saan pupunta ngayon yung dugo nyo? Pag nagbomba ang puso, ikakalat niya yung dugo. Saan pupunta ngayon? Di ba? Imagine nyo kung sa utak nyo yan. Imagine nyo kung sa puso at sa ibang bahagi ng katawan. So, importante maintindihan nyo rin yung cholesterol result. Ako'y nagbigay na po ng complete lecture tungkol sa cholesterol, saka paano mag-read ng cholesterol. Balikan nyo po yan. Para sa inyo po yan eh. Ano bang purpose ng lecture dito? Di ba para sa inyo? Hindi naman sa akin, di ba? Ngayon, meron tinatawag na cholesterol level. So, ang level ng cholesterol, desirable is dapat yung total cholesterol dapat nasa 200 lang ang bilang, 200 milligrams per deciliter. Ang borderline po ay nasa 200 hanggang 239. At pag high level na po, nasa 240 milligrams per deciliter and above. Yung borderline, pwedeng bigyan ng gamot, pwedeng hindi. Pero sino yung mga dapat bigyan ng gamot? Yung mga may high risk. Sino yung mga may high risk? May alta presyon, nasa family history nila yung inatake sa puso o kaya nagka-stroke, medyo overweight, matigas ang ulo at alam mo, kain ng kain, naninigarilyo, yan yung mga high risk, dapat binibigyan na kagad ng gamot yan para hindi na tumaas pa ang kanilang total blood cholesterol. But the ratio of the total cholesterol saka yung good cholesterol is very important. Dapat ang bilang yan, 1:4, pinakamaganda. Ano ibig sabihin 1:4? Kung 200 yung total cholesterol mo, maganda siguro mga 50 yung iyong good cholesterol. Yan yung ratio. 40 man lang o 1:5. 1:5, 1:4, 1:3, mas maganda yung ganong proportion. Paano kung 200 nga yung total cholesterol mo pero yung good cholesterol mo 10 lang? 10. Napakababa nun, di ba? Pangit din. So, dapat maganda yung ratio na tinatawag o yung proportion ng dalawa. Okay. Ngayon, sino kaya sa buong mundo ang may tsansa na magkaroon ng metabolic syndrome? Alam niyo po ba? 1/3. 1/3. Ibig sabihin ng 1/3, di mga 33% out of 100, di ba? Ang pwede na magkaroon ng metabolic syndrome. Pero ang good news, preventable naman po ito. Kaya namang iwasan, pero may sakripisyo ang pasyente. Hindi po yung doktor ang magsasakripisyo, yung pasyente kasi ang mag-iingat sa kain, ang pasyente kasi mag-exercise, ang pasyente mag-iingat sa tinatawag natin mga stress sa buhay, di ba? So knowing the risk factor is very important and making the healthy decision pagdating sa kinakain, yung lifestyle na tinatawag, mapapababa ang tsansa na magkaroon ka ng metabolic syndrome. Tandaan niyo yan para maiwasan po natin yung mga posibleng complications. Ngayon, ano ang symptoms? Ano yung symptoms? Ano mararamdaman ng isang tao may metabolic syndrome? Di syempre kung diabetic ka, di ihi ng ihi, uhaw na uhaw, nangangayayat pero lakas kumain, yung mga pangkaraniwan na naramdaman nyo base doon sa mga sakit na nabanggit. Alta presyon, pwedeng chest pain, pwedeng masakit ulo, nangangapal yung mukha, yung kamay nangingimay, pwedeng nahihilo, di ba? Marami. So most of the disorder associated sa metabolic syndrome ay maaaring hindi obvious, maaaring wala, parang kayang-kaya naman, di napapansin. Except lang kitang-kita yung obvious, no? Overweight, ang laki-laki ng tiyan. Sobrang laki ng tiyan. Ako, ang daming kung nakikitang ganyan. No? Sobrang laki. Parang buntis na 9 months. Babae man o lalaki. And if your blood sugar is high, syempre mga symptoms na nabanggit ko, di ba? Pwede nangihina, ihi ng ihi, nauuhaw, o kaya blurred vision, lumalabo paningin. So what are the causes? Causes ng metabolic syndrome closely linked to overweight, obesity, or inactivity. Yan yung dalawa. Kulang sa exercise at over ang timbang, pwede magkaroon ng metabolic syndrome. Yan ang pinaka-main na sasabihin nating dahilan. So what are the risk factors?
Sino yung mga pwede magkaroon ng metabolic syndrome? Ito po, number 1, base sa edad. Mas may edad, mas malaking tsansa na magkaroon ng metabolic syndrome. Number 2, lahi. Nalaman yung mga Amerikano at saka mga Hispanics, yung mga Espanyol, lalo na yung mga babae, ay malaki ang risk na magkaroon ng metabolic syndrome. Pero hanggang ngayon, hindi pa maipaliwanag kung bakit. Number 3, obesity. Carrying too much weight, especially sa abdomen, increase the risk of metabolic syndrome. Number 4, diabetes. Siyempre, isa nga yan doon sa criteria, di ba? If you have diabetes during pregnancy, yung tinatawag na gestational diabetes, meron ba sa inyo nanonood ngayon na nung nagbuntis, nagkaroon ng diabetes? Tapos nanganak na, diabetic na? Or nung nagbuntis, tumaas ang blood sugar, pero nung nanganak na, naging normal na ang blood sugar. Sila pa rin ang may risk na magkaroon ng tinatawag na metabolic syndrome. Lalong-lalo na kung may family history kayo ng diabetes. Nanay, tatay, lolo, lola, kapatid. Hindi kasali sa bilang ang boyfriend o asawa. Hindi nyo lahi yan, okay? Tandaan nyo hindi sila kasali kapag in-interview. O may lahi ba kayo ng diabetes? Opo, yung boyfriend ko meron. Hindi siya kasali. Okay, tandaan nyo Other diseases na pwede magbigay ng metabolic syndrome, no? Ay yung tatlong sumusunod. Number 1, non-alcoholic fatty liver. Yan. Pag in-ultrasound, nakita, meron kang fatty liver. Number 2, polycystic ovary syndrome o tinatawag yung PCOS. And number 3, sleep apnea. Yung mga natutulog na biglang tumigil ng ilang segundo ang kanilang paghinga. Pwede po sila maging candidate na magkaroon ng metabolic syndrome. So what are the treatment? Paano natin ginagamot ito? Siyempre, gagamutin mo base dun sa sakit, di ba? Alta presyon, di gamutin mo yung alta presyon. Kung anong gamot na binigay ng doktor nyo. Diabetic, so gamutin nyo yung diabetes. Meron siyang mataas ang kolesterol, di gamutin yung kolesterol. Pero lahat yan, maski nabigyan mo ng gamot ang bawat isa, kailangan natin ng lifestyle change. Kailangan natin ng diet, kailangan natin ng proper exercise, kailangan natin ng stress management, kailangan natin ng medications, at kailangan natin ng sapat na bilang ng tulog. At least 7 hours man lang sana. Pero may pag-aaral na sa 9 hours, maganda rin ang nagiging resulta. Mas nare-reverse yung mga nararamdaman ng isang pasyente o yung mga symptoms associated with metabolic syndrome. So, preventing metabolic syndrome. Metabolic syndrome is preventable. Yan ang gusto natin marinig. Habang buhay na ba to? Pwede bang sigurado magkakaroon ng ganito? Hindi. Preventable. The key is to eliminate the risk factors by maintaining a healthy blood pressure, blood sugar, cholesterol levels. Siyempre kasama na rin yung tamang timbang. A healthy diet is a key to management of metabolic syndrome. Low carb, low fat diet, rich in fruits and vegetables, and lean protein. Lean protein includes meat. Kasama rito ang chicken meat, kasama dito ang pork, kasama rin ang beef. Pero lean, hindi kasama yung mga taba. Okay? Makakatulong yan to regulate your blood pressure, blood sugar, and cholesterol levels. Avoid sugary drinks. Iwasan na yung soft drinks. Iwasan na yung mga, yung mga iniinom ninyo? Mga milk tea. Processed foods. Iwasan na yung saturated fats na nagmumula sa taba ng baboy. Yung mga dilata, tapa, langgunisa, at mga iba pa. Small, frequent meals makakatulong para maayos ang metabolism at makontrol at maging stable ang inyong blood sugar. Yan ang metabolic syndrome. Ayos mo ba lecture ko? Thumbs up naman dyan. Alam mo, napansin ko, minsan dami nanonood pero hindi ako mapagbigyan. Sabi ko, pag napanood nyo to, lagay nyo po iHeart GSK tsaka i-thumbs up ninyo. At kung maaari, i-share nyo rin sa ibang tao itong mga natutunan nyo. Sharing is very important. Bakit? Kung di ko i-share sa inyo, di nyo nalaman. Kung di share ng ibang doktor, di ba?
Eh di magbasa ka, Google mo na, di ba? Pwede naman. At yung iba sa inyo na hindi pa nakasubscribe, huwag na kalimutan, mag-subscribe sa Gabay sa Kalusugan. Sige na, mag-click nyo na rin yung notification bell. At yung mga nagtatanong ng clinic address ko, lahat ng video ko nandun yung clinic address ko. Nagtatanong pa kayo? I-click nyo lang po yung tinatawag na video description. Di ba? May title dito, metabolic syndrome. I-click nyo doon yung may arrow na nakaganon. Pero sa mga walang time, ay ito na nga. Basa! The Life Extension Center for Health and Wellness. Third floor of Belkens Tower, 127 Malacca Street, Central Diliman, Quezon City. At the back of Philippine Arts Center, contact numbers 8911-1314. Cellphone number 0917-577-7675. So mga pupunta po sa inyo, please call muna for appointment. Kasi binibigyan ko lang po ng panahon ng bawat pasyente. Ayoko po na maraming pasyente tapos nagmamadali ako. Gusto ko, I'm taking my time explaining and teaching you what to do and what not to do. Okay? So maraming salamat sa lahat ng nanood. Ako po si Dr. Gary C., ang inyong Gabay sa Kalusugan. Bye-bye!